I-record natin. Okay, so dito po sa ating teksto ngayon ay Colossians chapter 3, verse 17 hanggang sa mga last na mga verses, no? So, ang sumulat po ng Book of Colossians ay ang ating kapatid na apostol na Pablo, at ang sinulatan po niya dito ay ang mga mananampalataya sa Colossian para i-encourage sila para sa pamumuhay bilang Kristiyano. So, dali lang. Sabi dito sa verse 17, "And whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him." So, ano yung pinupunto dito ni Apostol na Pablo? Kung titingnan natin sa mga unang verse na yon, yung pag-una sa kalooban ng Panginoon, no? Pero focus tayo dito na sabi doon, "At anuman ang inyong ginagawa." Yon, ang sinasabihan dito, mga mananampalataya, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. So yung ating topic ngayon ay "And whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus." So yun yung topic natin. So makita natin na lahat daw ng gagawin daw natin sa salita o sa gawa, gawin natin ito sa pangalan ng Panginoon. Kasi ano ba yung sabihin sa pangalan ng Panginoon? Ibig sabihin, kung ano yung utos ng Panginoon Kristo, yun lang ang gagawin natin. Hindi ho tayo lalampas sa kautusan ng Panginoon. Kasi 'di ba sabi niya sa Matthew 28:20, kung titingnan natin yung authority na ibinigay po sa mga apostol, no? Sabi ng ating Panginoong Kristo, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. In law, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen." Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y suba sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yun yung authority, yun yung utos ng ating Panginoon, na lahat ng utos na gagawin ng mga apostol sa tuturuan nila hanggang sa kapanahonan natin ay maggagaling mismo sa utos ng Panginoon. Kaya nga sabi doon, kung babalikan natin ang Colossians 3:17, yan, doon lang tayo tatagal sa Colossians. Sabi doon sa 17, no? "Do all in the name of the Lord Jesus." Pag sinabing gawin ninyo ito sa pangalan ng Panginoon, sabihin sa authority, sa utos ng ating Panginoon. Kaya dito, kung sisimulan natin, tapos sabi doon, "Giving thanks to God and the Father by Him." Yun. So, laging nagpapasalamat sa Diyos at Ama ng ating Panginoon. Kung isa sa mga kailangan nating gawin, lalo ng mga apostol, lagi silang nagpapasalamat sa Diyos. Lagi silang nagbibigay ng appreciation sa mga ginawa ng Ama, lalo na po sa ating spiritual blessing. Ano ba yung ginawa ng Ama sa atin? Spiritual blessing. Dito sa Ephesians chapter 1, titingnan natin ang ating mga Bible, verse 3. Anong sabi ni Apostol na Pablo? "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalingatan kay Kristo. Ano ba yung pagpapalang espiritual na ating na ipinagkaloob na sa atin ng Ama before the foundation of the world? Sabi doon, verse 4, "According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love." So, yung isang blessing pala spiritually na yun ay inibigay na at nagawa na ng Ama ay yung pagpili sa atin before the foundation of the world.
Yun na napag-aralan na natin yon. Yung pagpili ng Ama, ginawa niya before the foundation of the world. Yun, napakarami po. The verse 5, sabi doon, He being predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukup-kup na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Tapos sa verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved, sa ikapupuri ng kalwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Verse 7, in whom we have redemption, no? So, sa pamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon, di ba? Yung mga sanlibutan nag-celebrate ng mahal na araw. Nakakala nila taon-taon namamatay ang ating Panginoon. So, sa Biblia, minsan lang ho namatay ang ating Panginoon. Kaya siya namatay ay para doon sa mga pinili ng Ama. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. No? Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan. So, pag walang Panginoon na namatay, wala tayong katubusan. Sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayabanan ng Kanyang biyaya. Verse 8, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Verse 9, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure, we had purpose in Himself. Ito yung pinaka magandang purpose in Himself. Sabi na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang minagaling na painasya niya sa Kanya rin. So yung pagpapasya pala, hindi dahil sa atin. Nagpasya ang Diyos sa sarili niyang pagpapasya. Yung pagpili, pag-ampon, at pagkamatay ng ating Panginoon, pasya nila yon, hindi natin pasya. So, kasi kung magpapasya tayo para sa Diyos, parang kapantay na natin ang Diyos. So, iba ho yung Diyos, iba ho tayo, sabi nga, napakalayo ang pagitan natin. Kaya ang Diyos ang nagpasya ng lahat. Verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So ito yung sinasabi ng ating kapatid na Pablo na sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangasa sa kalangitan at ang mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sa Kanya sinasabi ko. Verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Yun, matindi ito, no? Talagang nandun yung sovereignty of God. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Tanda natin, gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ano ba yung mga lahat ng mga bagay na ginawa ng Ama? Kung titingnan natin sa Psalms chapter 115, Psalms 115, verse 3, anong sabi po doon? But our God is in the heavens, He had done whatsoever He had blessed. Yun. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang ibigin. So, ano po yung inibig ng Diyos na gawin? Lalo na po sa tinatawag na eternal na kaligtasan. Pagdating sa order of salvation, ginawa na po ng Diyos yung Kanyang sariling pasya. Tingnan po natin sa Romans chapter 8. Makita natin sa verse, simula natin sa verse 28, no? Sabi doon, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, purpose ng Panginoon na Diyos.
Sabi doon sa 29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Yun, sa 30, no? Moreover, whom He did predestinate, them He also called, in whom He called, them He also justified, in whom He justified, them also glorified. Ito yung order of salvation. At yun ang ipinasya ng Ama. At ang pagkatagalog nga yun, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag. Mga itinalaga, pag sinabing itinalaga, ang Diyos ang nagtalaga, ibig sabihin, before the foundation of the world, mayroon na siyang itinalaga na pupunta sa langit. Siya ang nagpasya, hindi ho tayo nagpasya. Kaya lang tayo nakakapagpasya ay parang resulta lang. Parang resulta ng pagkapili ng Ama. Kaya tayo ay nakaka-respond dahil tayo ay born again na. Sabi doon, at yung mga itinagan niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. So ito yung tinatawag na pagpapasya ng Diyos. Siya ang nagpasya. Kailan niya ginawa? Before the foundation of the world, in eternity. Tapos na po ito sa kaisipan ng Diyos. Yung ginagawa natin, parang kayo, di ba? Nagplano kayo ng magpapakasal. Tapos na yung plano eh. Ibig sabihin, tapos na. Baga, parang yung gagawin nyo, yun yung kaganapan na lang. Yun. Pero yung detalye, di ba? Tapos na eh. Yun, yung kaganapan na lang ang iniintay natin. So parang ganito, before the foundation of the world, napili tayo. Tapos before the foundation of the world, alam na rin na mamamatay ang ating Panginoon. Before the foundation of the world, alam na maluluwalhati tayo. Puro puro nakaplano na. Itong verse 30, ito yung tinatawag na kumbaga blueprint ng ating kaligtasan. Yun, galang mo yun, no? Yung 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. Puro past tense yan eh. At ang mga inaring ganap ay lahat din naman niya. So, kung narinig niyo yung preaching kagabi ni Elder Rene, no? Ganda yan eh. Yung parang susog lang ito. Kumbaga, titingnan natin kung babalik tayo doon sa Colossian. Yan naman ay isang topic na nadaanan lang natin. Sa Colossian chapter 3, verse 17, no? Sabi doon, in whatsoever you do in the word of or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So, kung titignan natin, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Yon. So, tapos, titignan natin ang verse 18 to, yon. Ito yung bago sa talaga yun, sa mag-asawa na, no? Sabi doon, wives, submit yourself unto your own husband as it fit in the Lord. Ito yung mga encouragement ni Apostol na Pablo sa mga haharap po sa tinatawag na pag-aasawa. Yon. Ako na ang hindi man ako magkasal sa inyo, ako na magbibigay ng yun, parang seminar na ito eh. Yung sabi doon, wives, yun, kasi naka-address to sa mga iglesia. Siyempre doon sa iglesia yon, maraming mga kababaihan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wives, submit yourself unto your own husbands as it is fit in the Lord. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. So yung pagpapasakop pala, yun ay nararapat sa Panginoon. Ito yung kagustuhan. Paano ba natin masasabi na yung babae nagpapasakop, yung submit? Kaya nga ang authority ibinibigay sa lalaki, hindi babae. Kaya nga tayo, Brad, hindi tayo under desire. Kaya kung siyang under So, kailangan lahat pinag-uusapan. Yun, pinag-uusapan lahat. Kasi pag inalis natin yung word na submit, masisira yung forma ng pag-aasawa. Kasi dinesign talaga ng Diyos na yung babae ay nagpapasakop sa kanya-kanyang asawa. Yun. Pag sinabing submit,
ay may respeto. So ano ba, tingnan nga natin sa Google yung word na submit, to. What is the meaning? Yan, tingnan natin. Of submit. Yan. Available naman yan eh. Mali yung ano ko. Meaning of submit. In Colossians chapter 3. Verse 18 yun, no? Sabi doon, yung result, submit means to willingly obey. Yon. And honor your husband, recognizing his authority as a gift from God. Yun, maganda pala, no? Regalo pala ng Diyos yung lalaki sa babae, Brad, no? Regalo pala tayo ng Diyos sa mga asawang babae. It's not about being passive or subservient, but about respectfully cooperating and supporting him. Yon, makikipag-cooperate, magsusupport sa kanya in a way that is pleasing to the Lord. Basta gusto ng Diyos. Huwag kang makipag-cooperate. Alam mo, sinabi na Brad, ay magtinda tayo ng shabu. Huwag kang makipag-cooperate. Kasi sabi doon, why that is pleasing to the Lord. Basta ikagbubuti ng Diyos, ikagagalak, ay dapat tayo magpasubmit. This submission is a demonstration of respect for God's order and reflection of the wife's own submission to Christ. Kaya pala nagpapasubmit ka sa asawang lalaki, hindi dahil sa kanya talaga. Dahil nagpapasubmit ka mismo sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin, kinikilala mo yung authority niya. Yon, tingnan natin yung detailed. Not a sign of inferiority. Submission does not mean a wife is less important or valuable than her husband. It's about honoring the structure God has ordained in marriage. So, structure kasi ng Diyos yun eh. Kung titingnan natin sa authority, ang ama, si Kristo, ang lalaki, ang babae, mga anak. Ayun. Hindi pwede yung anak, parang siya pa yung authority sa magulang. So, sunod-sunod yon. Ama, ang ama, si Kristo, laki, babae, mga anak. Yun ang tamang tinatawag na order, structure God has ordained in marriage. Ano pang ibig sabihin ng submit? Voluntary and respectful. So, ibig sabihin, kaya yung pag-respect mo, voluntary yon. Hindi ka napipilitan. Kasi sinabi ni pastor eh. so dapat hindi ganon. Kaya ka magpapasabit dahil talaga nauunawaan mo dahil yan ang utos kasi ng Diyos. Hindi dahil sa lalako, hindi dahil sa kay pastor, hindi dahil sa nakapaligid sa iyo. Kaya ka magpapasabit dahil doon sa command ng ating Panginoon na kinikilala mo na the highest authority ang ating Panginoon. Ano pa yung sabi doon? And the Lord. So, this phrase emphasizes that the submission is rooted in obedience to God's will and is a way to honor Him. Yun pala yung ibig sabihin no, na kaya pala magkakaroon ka ng submission sa asawa ay dahil inuunor mo ang Diyos. Yun. Hindi dahil doon sa asawa, hindi mo siya inuunor. Dahil ang Diyos muna ang kinikilala mo na talagang i-honor mo at susundin mo siya. Yung pinaka-ugat ng pagsunod mo at pag-submit sa asawa ay doon sa pagsunod sa Diyos. Yun, yung tinatawag na submission is rooted in obedience to God's will is a way to honor Him. Hindi, sabi daw, not blind obedience. Ano yung not blind obedience? While wives are called to submit, they are not obligated to follow their husband into sin. So, yun ang blind obedience. Halimbawa, mali na yung asawa mo, susunod ka pa rin, hindi dapat. Pag mali na, doon mo aanuhin yung truth. Yun. Kasi, pag sumunod ka sa mali, anong tawag doon? Not blind obedience yun. Bulag na pagsunod. Kasi, parang nagbubulag-bulagan ka na lang.
Hello, si Brad, nagtitinda na ng marijuana. Pero ang dami naman pera. Hindi, ang dami pera. Bigyan natin si pastor para hindi tayo rebuke. So, hindi yun dapat. Ang asawa ang unang papaalala sa kanyang asawang lalaki. Kasi sino pa ang magpapaalala, di ba? Kahit kasi misis, kahit naman ako pastor, minsan nagpapaalala sa akin na ganito, ganoon. Kasi mahirap namang ibang tao nagpapaalala sa'yo. Yan, number 1, yung sunod pa, supportive and cooperative. Yan ang papel ng isang asawang babae, supportive and cooperative. Submission can involve actively supporting your husband's goals, aspiration, as well as respectfully communicating your own needs and opinion. Yun, ganda, no? Yun, communicating your own needs and opinions. Kaya pag-uusapan talaga eh. So, kung may opinion si sister, bigay mo. Pero huwag mong isahan, pag nagbigay ka ng opinion, dapat yun talaga. Kasi mayroong mga babae nga, basta ito ang opinion ko, wala ka magagawa. So, pag-uusapan talaga ninyo. Communicating your own needs and opinion. So, in essence, submission in Colossians 3:18 is a call for wife to participate in the biblical model of marriage. Yon, where both partners work together to build a strong, God-honoring relationship. Yon, ganda, no? So, balik tayo doon sa Colossians. Yon. Punta naman tayo sa husband. Yan. Tapos na sa wife, brad eh. Pero mahaba ito eh. Sabi doon, husbands, love your wives and be not bitter against them. Yon. Love or your wives. So, tingnan natin ang ibig sabihin ng 19 yun, no? Yan. Para magandang ating Colossians, para yun, chapter 3, verse 19. Yan. So, punta tayo doon sa Colossians 3:19, which states, husbands, love your wives and do not be harsh with them. So, iba yung pagkaano nito. Pero doon sa King James, no, that bitter. Is a command to husband to love their wives with genuine, genuine, brad, no? Affection and kindness. Yon, genuine, hindi pa kunwaring ano yung affection? Pagmamahal and kindness, kabutihan, to avoid being abusive and emotionally neglectful. So it emphasizes that husbands should love their wives with a sacrificial, brad, sacrificial. Yun pa lang din nagagawa natin, sakripisyo talaga eh. Selfless love. Sa Tagalog yung selfless love, hindi makasariling pag-ibig. Mirroring Christ's love for the church. Yun, kaya nga, 'di ba, sabi nga kung titingnan natin mamaya sa Ephesians 5, the verse also serve as a counter to prevailing cultural attitudes in Colossus, where husbands were often seen as saving power over their wives. Yun. Baga, sa Colossus parang naabuso yung mga kalalakihan, nagkaroon ng abuso eh. Na porque sila yung head of the church, head of the family, parang nag-abusive. Husbands are instructed to love their wives with genuine affection and care. Yun. Kindness, ano ba yung kindness? They are to avoid hardness, bitterness, and cruelty towards their wives. Yon, huwag maging malupit. Yon. Tapos gandun din, may respect. Respect, the verse implicitly acknowledge the wife's role as a partner in marriage, not just a subordinate. Hindi lang siya parang ano yung subordinate sa Tagalog? Katuwang. Hindi lang siya katuwang. Ang sabi doon, acknowledge the wife's role as a partner.
partner. Hindi lang siya parang pag-subordinate, not just a subordinate, parang kaano mo siya eh. Pero talagang partner mo siya. Ganon din 'di ba sa Genesis? Si Adan nung binigdang asawa sinabi para maging katuwang. 'Yon, maging kaagapay, maging katulong. 'Yon, hindi katulong na utusan ha. Katulong, basta partner kayo. Hindi, sabi ng Bible, katulong kaya maghugas ka, maglaba ka, plansa ka, lahat ang gusto ko ay gawin mo. Hindi ganon. Kaya partner talaga kayo sa inyong ginagawa. Tapos Christ-like love. The love described is a selfless, yon, the sacrificial love modeled after Christ's love for the church. Yan ang model sa ang ating Panginoon. Tingnan natin yung Ephesians, no? Sabi ng Ephesians chapter 5. Ito yung pinaka-model na example na sinasabi ng ating kapatid na apostol na Pablo. Tingnan natin Ephesians, simulan natin sa 23, no? 21 muna. Sabi doon, submitting yourself one to another in the fear of God. So ito naman, no? Ito yung Ephesians, kanina Colossians. Sabi doon, submitting yourself one to another in the fear of God. So, yung pinakaki doon, in the fear of God. Magpapasabit kayo sa isa't isa, saan? Sa takot sa Panginoon. Sa takot sa Diyos. Hindi sa takot sa asawa, ha? Takot sa Diyos. Tapos ito, didiscuss ulit niya ni Apostol Pablo sa Ephesians, wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. Yon, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Tapos, verse 23, for the husband is the head. Yon, ito na, detalyado na ito eh. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Therefore, as the church is a subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Yon, tanda natin, no? Sabi nun, datapat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Yon, sa lahat ng mga bagay. Walang lihiman. Yon, kaya pisan, may nabasa kasi ako eh, na kahit napakakaliit na bagay, di dapat inililihim. Kasi yung maliit na bagay, pag natuklasan yan, lalaki yan. At baka mapagsimulan pa ng isang napakalaking anong tawag doon, Brad? Napakalaking gulo sa maliit na bagay. Kaya maliit man, dapat talaga alam ng bawat isa. Walang lihiman. Ano pa? Sabi doon sa 25, ito naman. Sabi doon, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, ibinibigay yung sarili dahil sa asawa. Yun, may sakripisyo talaga eh. Talagang more sacrifice ang mga kalalakihan. Yun. So, balik tayo doon sa Colossians. Colossians chapter 3. Chapter 3, verse 20. Sabi doon, ito, patungkol naman sa mga anak. Kung magkaroon kayo ng children, obey your parents in all things, for this well-pleasing unto the Lord. Yon. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Siyempre, mga anak din tayo eh. Tapos sa 21, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob. Yon, minsan yung pag yung mga anak nakapagbigay tayo ng negative na mga salita,
na kakadiscourage talaga eh. Kaya sa halip na ganahan, nawawala. Servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasures, but in singleness of heart, fearing God. Yun. Ito mga alipin. Magsatalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Ito, inulit na naman ito magandang verse 23 hanggang 24. No? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Verse 24, knowing that of the Lord you shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Verse 25, but he that doeth wrong shall receive for the wrong which he had done, and there is no respect of person, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. So, pag gumawa tayo ng hindi tama, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, tatanggap daw tayo ng ayon sa masama na ginawa natin. Siyempre, ang prinsipyo kasi ng Biblia dito sa Galatians 6:7, no? Tingnan natin mga kapatid. Applicable po ito sa lahat ng bagay, no? Sabi doon, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kumbaga, talagang ini-encourage tayo ng mga salita ng Diyos na kahit anong ginagawa natin ay gawin natin para matuwa ang Diyos. Yun. Mahirap nung tayo ang natutuwa, hindi naman natutuwa ang Diyos. Delikado yon. Di ba? Hindi tayo natutuwa, basta natutuwa ang Diyos, blessing yon. Kasi may mga bagay na parang, hindi natin nagawa. Pero yung pala, yung nagawa natin ay gusto ng Diyos. Pero yung laman natin parang boring. Kasi magkalaban talaga yan eh. Pero ang maganda nun, pag ginawa mo yung gusto ng Diyos, blessing naman sa atin. Yun. Yun namang bagay na nagawa natin sa laman at kinontra natin kalooban, hindi blessing yun. Sabi sa Bible, Deuteronomy, curse yun. Pag sumpa sa atin yun. So, yun lang mga kapatid. At sabi nga doon sa ating teksto, sa Colossians, chapter 3 verse 17, ulitin lang natin yung text. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. So yan lang po at tayo manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat din po Diyos sa kay Mr. Aisel, kay brother, salamat o Diyos sa tawa po sa kanilang darating na pag-iisang dibdib. Alam namin, nalalapit na po, kayo po ang mag-ayos ng lahat, bagay na dapat gamitin, mga bisita na in-invite, sponsor, lahat po o Lord, kayo po ang magbigay ng kayusan na magkaroon ng katagumpayan ang darating pong kasalan o Lord. Salamat o Diyos at nawa, patuloy mo kaming pangunahan, gabayan, at sa amin pasamantala paghiwalay, kayo po ang magpala sa bawat isa sa amin. Lahat po ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.